Pamilyar sa atin ang eksena tuwing katapusan ng buwan. Halos nahahati na ang sahod bago pa man ito tuluyang dumapo sa ating mga kamay. Para sa renta, mga bayarin, pagkain, at kung minsan ay kaunting may papadala sa pamilya. Kahit pa sinasabing lumalago ang ekonomiya, nananatili ang tahimik na tanong, bakit parang napakahirap pa ring makaraos? Kapag umatras tayo sandali at tiningnan ng mas malawak na larawan, mapapansin nating hindi lamang ito personal na karanasan. Sa iba't ibang bahagi ng lipunan makikita ang mga pamilyar na suliranin, korupsyon, hindi pantay na oportunidad at ang pakiramdam na tila kanya-kanya na lamang ang laban ng bawat isa. Madaling sisihin ng sistema, ngunit kung tuusin, ang sistemang madalas nating pinupuna ay kadalasan ding refleksyon ng paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa sa araw-araw. Dito pumapasok ang isang mas hindi komportableng tanong. Kung ang sistema ay salamin natin, ano nga ba ang ipinapakita natin dito? Upang maunawaan ito, maaaring kailangan nating balikan ng isang napakapayak na bagay tungkol sa likas na katangian ng tao. Ang tao ay may mga pagnanais. Likas sa atin ang maghanap ng ginhawa, seguridad at kasiyahan, at umiwas sa sakit o hirap. Hindi ito negatibo. Bahagi lamang ito ng pagiging tao. Kung wala ang mga pagnanais na ito, wala rin tayong dahilan upang magsikap na pagbutihin ang ating buhay, magtaguyod ng pamilya o mangarap ng mas magandang kinabukasan. Ngunit nagiging hamon ito kapag ang likas na pagnanais na ito ay nakatuon lamang sa pansariling kapakinabangan. Unti-unting nagiging sentro ng pag-iisip ang ideyang akin ang akin, at kung maaari, maging akin din ang sayo. Kapag milyon-milyong tao ang kumikilos mula sa ganitong pananaw, dahan-dahang napapalitan ng kompetisyon ng kooperasyon. Mas nauna ang pansariling pakinabang kaysa sa kapakanan ng kabuuan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nahubogog ang lipunang ginagalawan natin ayon sa ganitong paraan ng pag-iisip. Dagdag pa rito, hindi natin laging nakikita ang buong larawan ng ating pananaw ay nahuhubog ng karanasan. Kaya iniisip natin ito ang buong katotohanan, kahit bahagi lamang ito ng mas malawak na realidad. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ating pag-iisip at kilos ay may epekto sa lipunan. Sa kalikasan, walang pinipili. Ang araw ay para sa lahat, at ang katawan ay nagtutulungan bilang isang sistema. Ganoon din sa lipunan. Magkakaugnay ang ating mga buhay kahit minsan ay inaakala nating hiwa-hiwalay tayo. Kung ang ating mga kilos ay nagmumula sa kawalang pakialam, mahirap asahan na ang kalalabasan nito ay isang lipunang puno ng malasakit. Ang isang lipunang umiikot sa prinsipyong, unahin ko muna ang sarili ko, ay kalaunan hahantong sa mundong marami ang makakaramdam na tila may nawawala o may kulang. Ang mabuting balita ay hindi lamang tayo kumikilos batay sa ating mga agarang reaksyon. May kakayahan din tayong pagmasdan ng ating sarili, kaya nating mapansin ang ating mga gawi, pag-isipan ang ating mga reaksyon, at huminto sandali bago kumilos. Dito pumapasok ang isang mahalagang kakayahan ng tao, ang kakayahang magpasya ng may pag-unawa at malinaw na layunin. Maaaring hindi natin mapigilan ang paglitaw ng mga pagnanasa, bahagi yon ng pagiging tao. Ngunit maaari nating piliin kung paano tayo tutugon sa mga ito. Ang intensyon sa likod ng ating mga kilos ang nagiging gabay. Kung ang ating mga desisyon ay nakatuon lamang sa sarili o isinasaalang-alang din ang kapakanan ng iba, unti-unti ring nahuhubog ang ating mga desisyon ayon sa mga halagang ito. Hindi nabubuo ang kamalayan ng hiwalay sa kapaligiran. Nahuhubog ito ng kultura at mga taong nakapaligid sa atin. Kung puno ng kompetisyon, ganoon din ang pananaw. Ngunit kung may pananagutan, kooperasyon at malasakit, yun din ang gumagabay sa ating mga desisyon. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang mga salitang tulad ng malasakit at bayanihan ay higit pa sa mga lumang konsepto mula sa nakaraan. Paalalang mga ito na ang ating kapakanan ay konektado sa kapakanan ng iba. Sapagkat kung may nahihirapan sa isang bangkang sinasakyan natin, darating ang panahon na maapektuhan din ang lahat. Kaya kapag tinitingnan natin ang lipunang ating ginagalawan, marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi lamang kung ano ang ginagawa ng mga lider o institusyon. Ang
Ang mas mahalagang tanong ay sa ating mga pagpili, kilos at pakikitungo sa isa't isa. Paano tayo mismo nakikilahok sa paghubog ng sistema ng ating pinupuna? Ang lipunang ating narakalasan, ito higit na natuwang ang mga kawano sa loob ng ating mga tahan, sa ating mga lugar ng kabano at sa parangahan ng pagkikitungo natin sa isa't isa. Ang sistema ay isang salamil, ang tirong lilahan tingay ganitani, alawa nga itiniti na pakipalito sa palisip ini. Sa pagdadanito ng ating nararangasang pugo sa hinahubog na ngayon, sa paraan ng ating tungumuhay at pakikitungo sa isa't isa.